Genesis 3 verse 4. Let's go. At sinabi ng ama sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Yun. Parang napaka-close ni Eve at ang talking snake ha. Hindi man lang siya nagtaka kung bakit nakakapagsalita ang ahas. Pero honestly, ang ahas lang ang nagsabi ng totoo at tapat. Oo, crazy, di ba? Pero pag-usapan natin ang mga religions ng mga ancient civilization at ang simbolismo ng ahas upang malinaw mong makita kung paano ninakaw ng Abrahamic religion ang konsepto nito. Ang ahas ay isang makapangyarihan at sinaunang simbolo na lumitaw sa halos lahat ng mga pangunahing relihiyon at kultura sa buong mundo. Ito ang mga naunang religion na pinagnakawan ng konsepto ng ahas. Umpisahan natin sa Mesoamerican religions, Quetzalcoatl, ang feathered serpent, isang diyos ng hangin, pagkatuto at paglikha na sa mga kultura ng Aztec at Maya. Ahas na celestial bird na sumisimbolo ng duality and transcendence. Sa Norse mythology naman, ang Jormungandr, ito ay ahas na nakapalibot sa Earth at nakatakdang labanan ni Thor sa Ragnarok. Dito nahahalintulad ang kwento sa Psalm 74:14 at sa Isaiah 27:1. Sa religion ng ancient Greece, ang Ouroboros, ahas na kumakain ng buntot nito, ay sumisimbolo sa walang hanggang cycle ng buhay, kamatayan at muling pagsilang. Si Asclepius, Diyos ng paggaling, ito ay sa Griego pa rin, ay may dalang tungkod na may serpiente, isang simbolo na ginagamit pa rin sa modernong medisina na sumisimbolo sa proteksyon at pagkamulat. Sa relihiyon naman ng Hinduism, ang nagas ay semi-divine serpent being na guardians of water, fertility, and hidden knowledge. Nauna ang relihiyon na ito 2,300 taon bago pa man maimbento ang Kristyanismo. Sa ancient Egypt naman, kung saan kinuha halos karamihan ng mga kasabihan at mga kwento sa Biblia, si Apophis was a chaotic serpent and enemy of the sun god Ra, embodying evil and darkness na mahigit 3,000 taon bago pa mauso si Heso Kristo. And of course, sa pinakaunang naitalang religion sa Mesopotamia, ang ahas ay simbolo ng death, immortality at ang limits of human power. Ang kwento patungkol sa paghahanap ng mahiwagang puno ng immortalidad ni demigod Gilgamesh at nang matagpuan niya ito ay ninakaw ito ng ahas habang siya ay naliligo. Nagsimula ang sibilisasyong ito 4,100 taon bago pa mauso ang scam ng Kristyanismo. Ewan ko na lang kung hindi ka pa kumbinsido na ninakaw, pinirata, plagiarize, repack at panggagaya lamang ang Biblia sa mga naunang inimbentong religion. Habang tumatagal ang pagbabasa natin nito ay malinaw mong makikita ang lahat ng ito. Tulad pa rin ng dati, huwag mong paniwalaan ang mga sinasabi ko. Mas makabubuting alamin mo so you can see it for yourself. And a huge shout out to ancient religion, I guess. Peace out.